Hello po, magandang gabi po. Ako po si Janine, ang totoong favorite niya. Feeling ko mas naniniwala sila sa akin. Actually, parang si Diego talaga. Akala ko talaga sa puso ko ako. Kasi ako yung panganay ni Mama at ni Papa. Pero wala eh, mas mumingiti talaga siya kay Diego. Pero okay lang. Si Yaya, ayun, since birth, kasama ko, parang tatlo silang mag-asawa talaga. Si Mama, si Papa, tsaka si Yaya pa. Kasi sila yung nagpalaki sa amin, sa aming apat, silang tatlo talaga. At saka syempre laking pasasalamat ko din talaga sa inyo, sa family nyo, Ate Am, kasi parang na talaga tayong isang pamilya, di ba? Sabi nga ni Ate Matet, thank you sa mga espera. Kasi talaga parang isa tayong buong pamilya. Si Grace parang kapatid ko, sila Clam, sila Katrina. So, sobrang pasasalamat na sa lahat ng ups and downs talagang hindi tayo nag-iwanan, di ba? At saka, hindi ko na alam. Actually, ang dasal talaga namin is na kasi syempre ang dami nang nangyari this year, di ba? Si Mamita, si Mama Guy, si Tito Nong. Ito namang si Yaya, ayaw patalo. Sumabay ba talaga sa kanilang lahat? Eh, kung lahat na ng pamahiin ginawa namin, nagpasag kami ng plato, si Papa nagbaon ng gunting. Para lang hindi sumama si Yaya sa kanila. Pero, siguro superstar din talaga si Yaya. Ayaw niyang paiwan. Kaya, kahit lahat ginawa na namin, siguro ganun talaga, na baka nga na accomplish na yung mga kailangan gawin ni Yaya dito. Kaya lang, wala pa kaming mga anak. So, paano na yan? Wala na si Yaya. Siguro na lang, yung pagmamahal ni Yaya talagang ramdam namin sa bawat kilos niya, Ate Ami, di ba? Nung bata ako, sobrang favorite ko yung tuyo. Hanggang ngayon naman. Pero minsan, pag madami na nangangat yung labi ko, so ang gagawin niya, babalutin niya sa kanin. Para yung tuyo nasa loob ng kanin, tapos pwede ka rin lang kumain ng tuyo na hindi dumidikit sa lips ko. Tapos sa homework, siya tumutulong sa amin lahat. Binigyan niya ako ng Tagalog-English dictionary. Tapos talagang siya yung palaging nagsasabi na mag-aaral ng mabuti. Kasi nga, pinakwento niya na hanggang grade 5 lang siya. Pero kahit na hanggang grade 5 lang siya, isa pa rin talaga siya sa mga pinakamatalinong nakilala ko sa buong buhay ko. Tsaka parang lahat tayo, di ba? Pinush niya na talagang magsipag. Kami nila Grace. Sabi niya, gayahin mo si Grace. Talaga matalino yan. Proud na proud siya sa inyo. Si Gabi, favorite niya. Tsaka si Clang, lahat. Diba? So parang isang malaking pamilya talaga tayo. Tapos, nung bata ako, ayoko din pumapasok sa school. Ayoko talagang pumasok sa school. Pero si Yaya, hihilahin ako kahit nakatago ako sa ilalim ng upuan ng sasakyan. Hindi pwedeng hindi pumasok. Kailangan pumasok sa school. Kahit late na, pag late na, nahihiya na akong pumasok, hihilahin niya talaga. Malakas si Yaya. Small but terrible. At saka walang kinatatakutan, di ba, Team? Pag may kaaway, talagang matapang, basta nasa tama siya. Minsan kahit hindi siguro siya nasa tama. Pero siguro siya na din yung nagturo sa amin kung paano maging confident, tsaka makipag-usap sa tao. Kasi kanina nga nandito yung mga taga Villa Orayon na si Yaya nga daw yung parang mayora doon. Tsaka alam niya lahat. Pag naglalakad daw siya sa kalsada, alam nilang lahat. Ayun na si Yaya, parating na si Yaya. Tapos, yung katulad na ng kwento ni Yaya Allen, stricto talaga si Yaya. Kaya pag may mga pumapasok na bagong Yaya,
minsan, mga 3 buwan lang sila. Tapos, pinaalis na ni Yaya. Si Mama at si Papa, walang pinaalis. Pag nawala, si Yaya nang nagpaalis. Pero, may rason naman, may dahilan pala. Tapos, ako, nung bata ako, sabi ko, ayoko talaga mag-artista. Kasi mahihain ako eh. Tapos, si Yaya nagkasakit. Yung una niyang cancer. Gusto kong makatulong kay Yaya na tumulong sa pagpapagamot niya, ganyan. So, doon ko na lang naisip, baka nga dapat mag-artista ako para makatulong ako sa pagpapagamot ni Yaya. Pero hindi pa ako agad pinayagan ni Mama kasi nga sabi niya magtapos muna. Pero iniisip ko ngayon na ito na yun, di ba? Itong mga huling sakit ni Yaya, dito na tayo talaga nakapagtulungan na maipagamot siya. Pero grabe, daming sakit ni Yaya, tapos lahat, napagtagumpayan niya talaga. Itong huli na lang siguro kasi baka nga pa naman na talaga niya. Actually, hanggang sa huli, yung mga pangalawang araw sa ICU, binubulungan na siya ni Ate Ami na, Ate, go ka na. Sinihirapan ko po si Ate Ami. Ano ka Ate Ami? Naman pinapagawa na si Yaya. Pero syempre, alam mo na kasi talaga, di ba? Ginawa naman talaga natin lahat. Naramdaman ko yan, kaya nasabi ko na sa pagpa-stop ko pa siguro ng medicine, ito pa yung iniirap-irapan ako ni Jenny. Kasi si Ate Ami, si Yaya, hindi na nga makapagsalita. Tapos sabi ni Ate Ami, Ate, wala ka nang aawayin. Talaga si Ate Ami, kaya makasalit si Yaya eh. Pero thank you, Ate Ami, kasi ikaw talaga, kayo ni Ate Vicky talaga yung nag-alaga kay Yaya. Kung anumang naitulong namin, hindi pa rin talaga makakatagal si Yaya. Kung hindi dahil sa'yo, Ate Ami, tsaka Ate Vicky, kasi kayo yung kasama niya araw-araw. Sa totoo lang, si Ate Ami, nagagalit pa ako dati kasi sabi ko, doon na lang si Yaya sa amin, sa Fairview, magpagaling. Isang araw, wala na si Yaya, kinuha na daw ni Ate Ami. So galit na galit ako. Si Ate Ami, kinidnap si Yaya. Sabi ko, doon siya magpagaling sa bahay. Kinuha. Pero doon naman kasi talaga din gusto ni Yaya sa dinner. So thank you Ate Ami, thank you Ate Vicky. Tsaka Gab, kasi sa ospital, kaya talaga yung nag-alaga kay Yaya. At saka si Abby, kasama ni Yaya sa bahay. Thank you. Medyo, sa tingin ko nga, actually, feeling ko may utang pa ako kay Yaya eh. Kasi gusto niya dati ng sabi ko, bibilan ko siya ng bahay. Hindi ko na siya nabilan ng bahay. So, yun talaga yung iniisip ko nung nagkasakit si Yaya. Sabi ko, hindi ko pa siya nabilan ng bahay. Hindi pa siya pwede mamatay. Pero, ganun talaga. Kasi si Ate Ami yung iuna ko eh. Lawas-lap mo pala ako eh. Hindi ko lang din siguro, hindi din naman talaga natin. Si Yaya kasi parang lakas-lakas kung tignan mo, diba? So, hindi mo naman maiisip talaga na akala ko talaga hanggang mga 90 pa si Yaya eh. Diba? Tapos, ito na pala. So, yun lang. Ang dami pang kwento. Pero, thank you, Yaya, sa lahat. Kasi sinamahan mo kami. Kahit kahit walang sweldo daw. Kahit walang pang sweldo. Sana naging... I mean, tinignan ko naman yung pictures ni Yaya. Parang masaya-masaya naman din yung buhay niya. Pero syempre sa pagmamahal namin kay Yaya, parang para sa akin kulang pa yung mga naibigay namin kay Yaya. Kasi, grabe to. Kasi si Yaya, ayaw ko talagang pumatay. Pero,
iwanan kahit mahirap. At saka, ayun, sana, masaya na siya, at saka, thank you kasi kung sino kami ngayon talaga dahil kay Yaya. Kaya thank you, Yaya. We love you. And sana, naparamdam namin kung gaano ka namin kamahal. Sana gabayan mo pa rin kami palagi. Thank you talaga sa inyo, Ate Ami, Ate Vicky, kasi talagang isang pamilya tayo. Yun lang. Parang ayokong mag-stop magsalita kasi parang mahirap talaga ito si Yaya. Hindi ba yan? Pero ayun mga thank you. Thank you, Yaya. Love you. And sana gabayan mo pa rin kami palagi, and we love you so much. And sana may magandang bahay ka dyan sa heaven. Love you, Yaya. At ngayon po, ang best friend ni Yaya, si Kuya Hina.